Hello Karawalas, mabuhay! This is Gaysal Ortega and welcome back to my YouTube channel. At abangan ninyo at ito na sasabihin ko ang aking reaction video sa send-off party ni Miss Chelsea Manalo. Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening. Anong mga oras kayo nanonood sa akin ngayon, maraming pong salamat. Sa mga syempre, sa mga bago dyan subscriber, returning viewers, thank you so much sa support. Sa mga dati pa, maraming salamat talaga sa pagmamahal at pag-support sa akin. Sa mga hindi pa po dyan nakasubscribe, please subscribe my YouTube channel, Gaysal Ortega Cruella in Pageantry, and click the notification bell para updated kayo when it comes na maglabas ako ng aking mga video. Diba? Ang tagal ng aking intro. So ito na nga ang aking reaction doon sa send-off party or send-off chuchu ng Miss Universe Philippines para kay Miss Chelsea Manalo. O natuwa ba kayo or nairita or whatsoever? Basta ako, ang saya ko lang ng moment na may send-off party na si Chelsea Manalo na ngayon ka-aga. At syempre, magsisimula tayo doon sa kanyang pa-entrance, diba? Nung tinawag siya, diba? May mga serenade, chu-chu-chu-chu pang eksena. I like that kasi may pa-serenade. Diba? Nakaka-queen yung ganong mukha. And paglabas niya, I love the hair and makeup. Super I love the hair and makeup. Ang ganda niya doon, ang bonggang-bongga. Nagandahan ako. Ewan ko sa inyo, no? Basta ako nagandahan ako. Wala akong pakialam. Basta sa opinion ko, nagandahan talaga ako ng bonggang-bongga. The hair and the makeup and eksena. Except sa kanyang sinuot. Medyo so-so lang sa akin. Maganda naman yung dress, pero parang so-so lang kung isuot ni Chelsea. Parang not so spectacular or not so stunning but okay naman sa akin yung damit na yon. Syempre nag-umpisa yung ano ba tawag dito? Nag-umpisa yung nag-umpisa yung program sa pa-message ng kanyang mommy at saka ng kanyang stepdad. O syempre nandun talaga yung support ng mga magulang at masaya yun ng pag-ano, di ba? May support ng magulang. Tapos nandun din yung best friend. Oh my gosh, sana all ganun ang best friend. Support. Kakaloka. Yes, at syempre, bukod doon sa pamilya at saka sa friends, syempre, mga MUPH sisteres niya. Ang bongga. I love it. Masaya. Kasi marami akong moments sa mga sisteres ni ni Miss Chelsea Manalo. Syempre, doon kay Raven, no? Naalala ko yung night na after the swimsuit competition, nag-talk kami nila Raven, nila Chelsea, nila Alexi, and saka ni Matea with, sino ba ito? Si Miss Laguna? Nakalimutan ko na. Si Miss Alex, ayun. At saka halos lahat ng mga beauty queens. Ganon. Nag-usap-usap kami dito. Ipapikit ang picture. Join! Ganon. Nag-usap-usap kami doon. Masaya. Party-party after the swimsuit competition. Ayan. Second time nung nakita ko first time ko kasi nakita si Chelsea ay rehearsal. The day before the Aqua Boracay swimsuit competition rehearsal. First time ko siyang nakita noon. Second time ko siyang nakita with Elle. Nakita ko siya, nagpipictorial silang dalawa kasi syempre yung ibang mga beauty queens na mga super sikat, saka super kwento ko lang to, super sikat at saka may mga team, may mga group of people talaga sa pictorial. Samantalang itong si Elle at saka si Chelsea, wala silang mga team. Di ba humabol nga lang si Chelsea? So si Elle yung ano ba tawag dito? Nagpo-pose at nagpi-picture kay Chelsea sa beach front ng Boracay, sa front ng Aqua Boracay, di ba? Tapos tumulong din kami ni Rodel ng Maestrong Gala PH sa mag-picture together sila. May picture at tapos kami din picture, mga ganon. So doon ko siya
na-meet at nakilala ng bonggang-bongga. Kaya ang saya kasi yung moment na nandun si Elle with me and Rodel, Maestrong Gala PH and Chelsea, ay nandun din si Elle sa send-off party. Send-off party. Ayan. Naalala ko lang ng bonggang-bongga. And syempre with Raven, after the siyempre si Raven, nakausap ko naman heart to heart. Tapos after the send-off party, nag-ano talaga kami, nag-bonding kami that night after the swimsuit competition. Siyempre, ang saya ko din kasi nandun si Christina Chok sa send-off party niya. Kasi hindi siya nailang, o diba, bonggang-bongga. At alam natin yung makakalaban ni Christina. Makikita mo talaga na yung ano ba tawag dito, yung pagkamabuti at mabait na bata ni Chelsea, na wala siyang pinipiling tao, nakikipaghalubilo siya sa mga lahat ng mga kandidata at wala siyang pinipili. O diba? At saka mahal siya ng mga kapwa kandidata niya. That's why talaga nanalo to ang ating Chelsea manalo. Natuwa ako doon sa message ni Christina Chok, natuwa ako doon sa presence ni Christina Chok, at nagbigay din siya ng magandang mensahe kay Chelsea. Then mga sumunod sila Sir Manny Halasan, si Seven Barreto. Naiyak daw si Chelsea ni Barbara like kay Seven. Maganda ang mga message kay Chelsea. At yung, alam mo yun, yung pinaghihirapan ng mga kandidata at mga ka-team mo ay talagang nag-fade o pag nag-win-win na yung mga ano, di ba? So, grabe din yung pagod, puyat, at saka effort ng mga nasa team ng isang beauty queen. Hindi lang kasi beauty queen yan eh, yung buong nakapalibot sa kanya, yung nakapalibot na tao sa kanya kung paano siya suportahan para maging bongga at pasabog yung ating beauty queen. Syempre, hindi nagpakabog si Sir Volter. Syempre, may sarili siyang message at tama yun. Kung ano yung nakita ni Sir Volter kay Miss Chelsea, yun din yung ikinento ko sa inyo kung paano ko nakilala si Chelsea Manalo. Ganun na ganun talaga. Walang pag-iimbot na siya ang winner sa edisyong iyan. Sa edisyong 2024, wala akong ano na ganun talaga si Chelsea. Kumbaga, the authenticity, the spirit, everything about Chelsea Manalo is queenly. Kaya that's why syempre tinawag ni Sir Volter yung ka-team niya sa Miss Universe Philippines, sila Ara Arida, Chef si Sup, Sir Jonas, sino pa nga yung isa? Nag-message silang lahat. Nagustuhan ko yung sinabi ni Shamsi na masarap katrabaho si Chelsea. Makikita mo naman sa ugali ni Chelsea na masarap talaga siyang katrabaho kahit saan mo dalhin, game, o diba? Kasi walang attitude problem, walang inarty problem, walang ayaw ka ng ganyan, ganun, ang daming lalo na yung hindi nagpapakontrol sa organization. Kilala ko kung sino sila. Charot lang. Nakakaloka. At yun talaga yung nagpa-stand out kay Chelsea, yung masarap katrabaho, hindi nagko-complain, diba? Kasi masarap, kung ikaw yung organization, yung masarap katrabaho yung hanapin mo. Diba? Kaya naiintindihan ko yung mga organization na may pick talaga sila sa mga girls, kung sino yung gusto nilang manalo. Kasi nga, yung ipapanalo nila, yung masarap katrabaho, yung game sa lahat ng oras, mga ganon. Tapos na nag-message din si Ara Arida, nag-meet niya daw sila before, mga ganyan-ganyan, kunento niya. Tapos hindi niya akalain na magja-judge pala siya sa coronation night ni Chelsea, pero hindi naman sila friends, pero nakitaan niya talaga ng eksena talaga na super queenly talaga ng bonggang-bongga. Si Chelsea daw, hindi na kailangan ng mga pasabog kasi yung appearance niya ay sabog na. Ganon! Sana all, diba? Hindi na kailangan ng pasabog. Nakakaloka. May mga ganon talaga. Hindi mo na kailangan ng pasabog pero grabe yung personality, grabe yung authenticity. Sabog na sabog. Hindi mo na kailangan magganap kung anong eksena. At yun ang mismong nakikita nila kay Chelsea. Natuwa ako doon sa eksena nila. Tapos after that message, hindi naman nag-message si Mama J kasi nag-thank you lang siya sa mga vloggers na nandoon sa press conference or send off Kinembolar. So nag-Q&A na yung nag-Q&A na ang mga press. At nakita naman natin yung big improvement
when it comes sa speaking skills ni Chelsea. Meron na siyang may patawa na siya, may humor na siya, hindi na siya masyadong nahihiya, sinasabi niya na kung ano yung nasa puso at isip niya. Ayun yung big improvement kay Chelsea. Kasi before, very timid, hiya ako, baka ano masabi. Pero ngayon, na siya, all out. Talagang na maganda yung naibigay sa kanya ng siguro personality development na training niya. O diba, parang super hands-on talaga si Mama J. Kasi nga, nung tinanong siya kung sino yung kinakatakutan niya, sinabi niya talaga ng harapan at walang magdalawang isip na si Mama J. At saka nakikita mo sa the way na ano ba tawag doon? The way na pag-treat ni Mama J kay Chelsea, yung talagang hands-on talaga siya. Ganito, pati pagpapakilala niya, ganyan. O di ba? Natutuwa ako na nakafocus talaga yung Miss Universe Philippines organization kung paano dalhin ni Chelsea yung sarili niya sa Miss Universe competition. Di ba? Maganda, makikitaan mo sila, uy, dapat ganito, dapat yung ganyan. Hindi yung pabayaan mo lang yung kandidata mo na mag-shine na kung paano, di naman alam kung paano mag-shine. Di ba? Natutuwa ako na nandun si Mama J talaga, parang, huy, kailangan ganyan. Di ba? Ako doon, parang ganun din kasi ako. Kung may taong gustong magsabi sa akin kung anong kung gawin, na-appreciate ko yun. At same as na-appreciate ko yung ginagawa ni Mama J.K. Chelsea na, uy, kailang ganyan. Parang 100% tutok na tutok talaga siya sa competition at ayaw niyang pabayaan si Chelsea at ipahiya ang Pilipinas sa Miss Universe competition. I love that. Tapos yung tinanong siya nung kung ready o kung sa 1 to 10 kung gaano siya ka-ready, sinabi niya 9, diba? Sinabi niya yung 9 lang kasi syempre yung 1% daw yung sa mga tao, yung bigay todo ang support. So todo ang support dapat sa kanya ng bonggang-bongga, yung full blast baga yung support sa kanya sa Miss Universe. Sana ibigay ng mga Pilipino. Ipa-birthday na natin, birthday niya naman sa October, di ba? Sa October 14. So, ibigay natin, irigalo natin sa kanya yung buong suporta ng mga Pilipino. At huwag tayong mag-doubt sa kanya. Huwag tayong magsabi na, ay, ang hina naman ng kandidata natin, mahina yun kasi yun yung mindset mo. Dapat support tayo ng bonggang-bongga para lumakas yung loob niya, para ilaban niya tayo sa competition. Kasi tayong mga Pilipino ang nilalaban niya sa Miss Universe. Bukod sa sarili niya, tayong mga Pilipino yung Pilipinas ang nakalagay sa sash niya. So tayong mga Pilipino, ang representation lang siya para i-represent ang Pilipinas sa Miss Universe. Kaya support natin, guys. Huwag natin pabayaan yung queen natin. Nakakaloka. Sana ganun na lang lagi, no? Tapos tinanong din siya kung anong segment pa ang idadagdag sa Miss Universe. Natawa ako doon. Very witty siya doon, di ba? Talent competition. Tingnan niya lang kung paano. Mas excited siguro kung makikita yung talent ng 130 nation ng mga girls. Ilang araw kaya yung matapos? Nakakaloka. May mga patawa moment din. At saka may humor na rin yung Chelsea manalo natin. Kasi syempre i-improve ang kanyang At saka yun talaga yung wish ng ibang Miss Universe Philippines na hindi siya magbago after the Miss Universe competition. And after this journey niya sa Miss Universe Philippines. Kasi nga, yun yung nagustuhan ng organization sa kanya. Yung hindi pasaway. Yung sabi nga, masarap ka trabaho, 'di ba? Ganoon naman talaga kung masarap ka trabaho, madali kang makasama, talagang panalunin ka. At sana makita 'yon ng Miss Universe organization na yung pagiging masarap ka trabaho ni Chelsea. Nag-share pa si Madam Shamsi na kahit nanginginig pa siya sa lamig at lagnat. Pero hindi nagrereklamo. Alalahanin niyo kung sino yung nagrereklamo nung may sakit sa Miss Universe Philippines. Ayoko ng pangalanan, bahala na kayo. Diba? Sabi ko sa inyo pag magreklamo ka talaga na kahit masakit yung paa, masakit yung ulo, wag kang magreklamo. Go! Kasi hindi lang naman ikaw yung nasasaktan, hindi lang ikaw yung may sakit, wala. Deadma lang, go lang, kasi nga hindi na pwedeng i-shooting kinabukasan yung ginagawa nyo ngayon, so tiisin mo muna, magpahinga ka na lang pagkatapos. I think yun ang gustong sabihin ni Madam Shamsi doon yun yung root word
So, magtrabaho ka. Eto lang to eh. Bukas iba naman tayo. So, trabahuhin mo, magpahinga pagkatapos. Hindi yung reklamo ng reklamo. Oh, I have a chuchu. I have a fever. I have a cough. I have chuchu. O, diba? So, sa maraming complaint, maiirita lalo yung organization kasi nga, kailangan ka doon ng bonggang-bongga. So, hindi naman pinipilit na magtrabaho ka ng may sakit. Pero, makikitaan ka baga ng professionalism, diba? Kahit may sakit ka, push ka pa rin ng push. Kahit nangangatog ka na, push ka pa rin ng push. Kahit mamatay ka na, push ka pa rin ng push. Kasi diba, sabi ni Madam Shamsi, nanginginig na siya dahil may lagnat siya, pero dead ma lang siya. Eksena pa rin si Chelsea Manalo. Yung iba, hindi. Nawawala sa... Ayun, natuwa ako doon sa send-off party. At siguro kaya pinaaga yung send-off party kasi maaga siyang pupunta sa US, I think so. Maaga siyang lilipad para syempre maka-relate doon sa klima, walang eksena, hindi hilo-hilo pagdating doon, 'di ba? Para masaya, o 'di ba? So yung preparation ay medyo siguro intense na ngayon kasi nakikita naman natin yung development na. So sana support na lang ng mga Pilipino ay maibigay natin kay Chelsea Manalo. Talagang full support ng mga Pilipino at hindi yung doubt. Okay? Okay. I love you, Chelsea. At sana ay magtagumpay ka sa yung journey. At lagi ako nakasupport sa'yo. Alam mo yan. Alam mo yan ang bonggang-bongga. At sana ay sa pag-alis mo dito sa Pilipinas ay maidala mo ng tama at wasto ang sasasyo mong Pilipinas at mailaban kami ng bonggang-bongga sa Miss Universe competition sa Mexico. There you go, guys. Maraming salamat. Kayo, ano ang inyong ang inyong masasabi doon sa send-off party ni Miss Chelsea Manalo? Comment down below lang kayo para masaya. Maraming salamat sa inyo. This has been Kaysel Ortega. Hanggang sa muli po. Paalam!